Meron tayong dalawang tanong ngayon dito, pagsabay natin dahil maiksi lang naman yung kanilang mga katanungan. Tungkol ito naman sa 13 month na naman yun ang ating isang sasagutin dito. Tanong ito galing kay Totski Vlog. Ayan, shoutout sa'yo Totski Vlog. Sabi niya dito, "Bro, good evening. Iba ba ang 13 month kaysa bonus, bro? Ano ba yung bonus, bro? 1 month yung ibibigay sa'yo or 15 days? Yan yung tanong ni Totski Vlog. So sasagutin natin yan mamaya. At meron pa isa ditong katanungan na kung saan maiksi lang din at ito'y ating pagsasamahin na dito sa ating video na to. Ito naman ay galing naman kay Jos Rio Dike. Yan, dalawang tanong na po yan mga ka-5-9, no? Na kung saan ang kanya namang tanong dito ay, "Sir, tama po bang ang ka-5-9 natin ay pinagwawalis sa duty? Tanong ko lang po." Ayan, yung kanilang mga katanungan mga ka-5-9. Pero ganun pa man, bago natin pagpatuloy ang video, sana paki-like and share ng ating mga video upload dito sa ating channel, Kuya Isko Official. Yung ating isang channel ay Guwapong Biyahero TV at syempre yung ating Facebook, no, na kung saan Charles Francisco, na kung saan maraming salamat sa inyo dahil tayo ngayon ay ayan 17 followers na po mga kaibigan. Yan, sasagutin na natin yung unang tanong, no, dito sa ating mga tagapanood, sa ating mga viewer, na kung saan unahin natin itong tanong ni Totski Vlog, na kung saan sabi niya nga, "Bro, ibaba ang 13 month sa bonus." Okay, so magkaiba yun kapatid, no, Totski Vlog, magkaiba po yung 13 month at saka bonus. Ang 13 month kasi is nakabase sa batas, na kung saan talagang obligado yan na binibigay ng mga kumpanya or mga kumpanya na tinatrabahoan natin sa mga empleyado na kung saan ikaw ay nagtatrabaho. Alright, so yung 13 month na yan is nakabase yan sa kung magkano yung sinisweldo mo sa bawat cut-off. Yun ang matatanggap mo pagdating ng Pasko or pagdating ng December. So may cut-off po yan. Depende sa agency ninyo kung anong buwan siya nagka-cut-off. Pero kadalasan po dyan is nagka-cut-off is October o kaya November. Ayan po yung mga kaibigan. Mga ka-5-9, mga kuya, no? Kaya talagang magdi-December na, magpapasko na. Kaya puro 13 month na yung mga katanungan natin dito. So yung bonus naman, Totski Vlog, ay iba din yun. So yung bonus, actually, ang mga binibigyan ng bonus yung mga direct empleyado, no? At kung saan, sila yung kumbaga nandyan sa opisina, sila yung talagang gumagawa ng mga trabaho ng opisina. So yun sila yung mga binibigyan ng bonus. Bonus naman ng ka-5-9 ay hindi po siya obligado, na kung saan, kumbaga, hindi siya obligado na binibigay ng company. So, halimbawa lang, ako isang may-ari ng isang company, meron akong 10 tauhan, pero mayroon akong ginagawa taon-taon na yung 10 tauhan ko na yan is binibigyan ko ng bonus. So lumalabas dyan, pag nagbigay ng bonus yung ating mga boss, is karamihan po dyan talaga ay hindi pare-pareho. Dahil nga yan, hindi siya obligado na ibibigay ng kumpanya. Yan ay kagustuhan lamang ng kumpanya na tayo ay bigyan ng bonus bilang isang pampalubag loob dahil sa ating pagserbisyo ng buong ilang taon. So hindi po talaga lahat nabibigyan ng bonus. Kaya sa mga kasamahan natin na walang bonus, talagang wala, iyak tayo. Pero asa tayo sa 13 month. Kaya lang, dito naman sa mga pinipistuhan ng ating mga ka-5-9 na kung saan ka naka-duty, ay meron ding mga kliyente na sila mismo ang nagbibigay ng bonus sa kanila mga ka-5-9 na mga naka-duty sa kanila. Pero depende lang po yun, no? Minsan 1,000, minsan 2,000, minsan 5,000. So depende po yun. Pag sinabing bonus kasi is wala siyang computation, wala siyang halaga. Kumbaga, kung magkano lang ang binibigay ng nasabing kumpanya. So yun po yung totoo dyan. So doon naman sa 13 month is talagang obligado po siya. So sana nasagot natin ang iyong katanungan, Totski Vlog. Ayan, shoutout po sa iyo. Maraming salamat. At sigurado nakasubaybay ka sa ating mga video dahil meron kang tanong. So ito na naman tayo sa isang tanong dito, no, mga ka-5-9. Ito medyo basic na itong tanong na ito. Alam na ng ating mga ka-5-9 security guard ang tungkol dito, na kung saan ito lang, ng mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, mayroong memo ang PNP Susya na kung saan ang mga security guard ay hindi basta-basta, kumbaga, pinapagawa ng mga kliyente o ng agency ng mga kung ano-ano. Kaya nga, kung ang security guard mahuli ng PNP Susya na kung saan, lalo sa mga parking, example, na ikaw ay tagakuha ng ticket at tagaabot ng ticket, is mananagot yung security agency.
So dito sa tanong, halimbawa dito sa tanong, galing kay Jus Rio Dicky, yan po yung kanyang katanungan. Sir, tama po bang pagwawalisin ang ating ka-5'9"? Actually, noon pa ito na pinagbabawal na ito, no, ka-5'9", no, na kung saan yung mga security natin or mga ka-5'9" natin is inutusan ng mga kung ano-ano. Dati ay mayroong mga inuutosan, patitimplahin ng kape, pabibilhin ng mga kung ano-ano ng ganito, or pagpapunasin ng salamin, or pagwawalisin sa, kumbaga kung saan mang pagwawalisin ka. So, bawal po siya. Bawal po. Pero actually, depende sa situation. Kasi nga, halimbawa, kung ikaw, ka-5'9", ay nakapwisto kasi isang bakanting luti or wala namang tao, ikaw lang talaga mag-isa, kumbaga doon sa pwesto, or dalawa lang kayo nagpapalitan. So, gagamitan na natin siya ng common sense. Kasi kung ako man tatanungin mo, magdadamo-damo na ako doon at magtatanim na ako ng mga gulay-gulay para mas may maganda, mas may makain tayo or may magulay tayo pag yun ay tumubo na. So, ganun siya. So, siyempre, siguro naman, pag mga ganong pwesto, okay lang na naka-uniforme tayo or okay lang din minsan na nakahubad tayo ng pangtaas kasi nga wala namang tao kung yang pinipwestuhan mo ay kung tawagin ay bakanting bahay or bakanting lote. So, siguro naman, gamitin mo na yung tinatawag dyan na common sense na magwalis-walis ka dyan or magligpit-ligpit ka dyan dahil ikaw lang rin naman ang tao dyan na kung saan pag nagkalat yan, ikaw rin ang mahihirapan. Pero kung halimbawa ikaw ay nasa mga office sa work, no, sa mga establishment na malalaki o condominium man yan or saan mga sa mall man yan, hindi na siya maganda para pagwawalisin ka ng iyong amuhan or ng iyong kliyente. So pinagbabawal po yan sa atin. Kumbaga yan po ay SOP or policy. Dahil nga kung gagawin mo pa yan ay mawawala na yung focus mo na masecure mo yung iyong mga binabantayan. Kasi nga kumbaga nandoon ka na nakapokus sa pinag-uutos sa'yo kung ano man yung pinapagawa sa'yo. Yung katulad nga na sinasabi mo na pinagwawalis tayo. So ayan. So optional po yan ha, ka-5'9", mga ka-5'9", mga kapatid, yung pagwawalis or paglilinis ng iyong nasasakupan. Optional po yan, depende sa situation. Pero pwede mong gawin, depende nga sa situation. Pero yun ay kusang loob mo na lang ginagawa yan. Hindi yan dapat inuutos. Dahil nga yan ay wala sa policy ng security na kung saan ikaw ay gagawa ng ibang bagay kundi talagang ang trabaho mo dapat is i-secure yung iyong binabantayan na kung ano man yan. Halimbawa, kung bakanting lote, dapat walang nakapagtirek dyan ng ibang bahay or anumang mga bagay-bagay na makapasok dyan sa iyong pwesto. Kaya nga binabakuran yan. So kung halimbawa nasa mall ka man or saan ka mang pwesto is ganon din dapat. So ayan. At sana nasagot natin yung inyong dalawang katanungan mga ka-5'9", at sana nasiyahan kayo sa ating kasagutan mula po dito sa ating channel, Kuya Isko Official, at ang ating isang channel, Gwapong Bihero TV, at syempre yung ating Facebook nga, Charles Francisco, na kung saan 17,000 subscriber na or followers na. So maraming salamat sa mga nakakapanood sa ating mga upload video. So muli, mabuhay po ang lahat at inyong kailangan para sa mga ka-5'9", ibabahagi ang